Lumangoy ang babae kasama ang ate. Pero hinubad ng ate ang suot niya. Pati ang pambaba. Di pa niya napansin. Agad umahan ng ate. Tinawag ng babae ang ate. Pero di nakinig ang ate. Kinuha lahat ng damit. Nang marinig ang ate na umalis. Napaiyak ang babae. Sa sandaling ito, may mga grupo ng mga kabataan. Maglalaro sila dito. Nakita ng lalaki ang babae. Agad niya itong nilapitan. Sumigaw naman ang babae. Pero gustong maglaro ng lalaki. Di alam ng babae. Ang ate niya ay nasa likod ng puno. Ni-record niya ito. Para i-post online. Para pagtawanan. Mabuti na lang. Nakilala siya ng kapitbahay. Tumakbo ito. Sinipa ang lalaki. At binalutan ng tuwalya ang babae. At tinulungan umahan. Nasira tuloy ang plano ng ate. Nainis siya. Ginawa niya ito dahil para maghayganti sa kapatid. Kahapon lang. Iniisip ng ate ang kanyang figura. Kumuha ng larawan ang kapatid. Kitang-kita ang taba ng ate. Ang mga larawang ito ay pinost online. Nag-viral ang mga larawan. Kahit na binoblock ng ate ang mga account. Pero tuloy-tuloy pa rin. Kumakalat ang mga larawan niya. May mga masasamang salita pa. Inakusahan ng ate. Naganda lang ang inaatupag. Pero parang wala lang sa kapatid. Na makita ang ate na naghihirap. Kaya nagplano ang ate na maghayganti. Pero di nga nagtagumpay ang plano. Pag-uwi ay pinagalitan ng ina. Nadismaya rin si Lisa. Halatang ang kapatid ang nanguna, bakit siya ang pinagagalitan? Galit na galit siya. May naisip na naman na paraan. Niregla ang kapatid. Pero di niya ito sinabi. Ngumit pa siya. Lumapit siya at niyakap ang kapatid. Tinanong kung gustong sumayaw. Nagulat ang kapatid. Di pa kasi siya sumayaw. Pero sumunod. Tinuruan ng ate ang kapatid. Hinayla ang kapatid. Sa gitna. Nako. Ano ito? Hindi pa rin alam ng kapatid. Pero ang mga kasama ay tumatawa na. Nang marinig ang tawanan, alam niyang pinagtawanan siya. Umaasa siyang may taong tutulong sa kanya. Ginawa lang ito ng kapatid. Dahil kanina nang lumabas ang ate, nilagyan ng kapatid ng sirang prutas. Ang bag nito, walang alam ang ate. Dinala niya ang bag sa studio. Naamoy nila ang baho mula sa bag. Nasusuka silang lahat. Lumapit ang lalaki. Galing nga sa bag niya. Binuksan niya ang bag. Nakita ang sirang prutas. Hinarap niya ang kapatid. Parang eksena sa pelikula. Nang makita ng kapatid na umiibig ang ate, nagsimula na naman siya. Para di matalo. Naghanap din siya ng nobyo online. Pero di niya alam. Pagsisisihan niya. Ang date na ito. Siya ay naiinggit sa ate niya. Kaya naghanap siya ng nobyo. Online. Natulala ang ate. Gwapo ba? Bulag nga ata ang lalaki. Nang makita niyang matanda ang samando sa kapatid. Alam niyang naloko ito. Dinala ng lalaki ang kapatid sa gubat. Para di ito makahingi ng tulong. Kinuha ng lalaki ang phone ng babae. Tinawagan naman ng ate ang kapatid. Pero walang sumasagot. Alam niyang may nangyaring masama. Sinundan niya ang GPS. Nakita niya ang phone. Alam ng lalaki na hahanapin siya. Kaya iniwan nito ang phone. Siguradong wala ng ibang tao. Naging matapang na ito. Hinawakan ng babae ang bag. Na-realize na naloko siya. Ayaw ng babae. Pero nagpumilit ang lalaki. Dahan-daang umamo ang ababe. Hinawakan ng kamay niya. Maglalakad patungo sa gubat. Agad kinagat ng babae ang lalaki. At saka tumakbo. Pero dahil may kapansanan, paano siya makakatakas? Siya ay nadapa. Nahabol din siya ng lalaki. Akala ng lalaki ay nagtagumpay siya. Biglang natambay ito. Dumating na si ate. Magkapatid naman talaga sila. Sa huli, ang lalaki ay hinuli. Naayos na rin ang gusot nila. Dito nagtatapos. I-like at i-follow nyo ako. Salamat po.